Marami ka bang minahal? Hindi maubos yung 5 kong daliri. Paano ang relationship ko? 5 years, 10 years? Yung mga minahal mo ba, mga binata? Hindi, yung unang naging relasyon ko, separated ng 14 years, 17 years. Hindi ka binarningan ng mami mo? Hindi, si mami kasi kung ano lang damdamin ko, kung susunod, ganun. Sabi niya, paano yan? Kaya mo ba yan? Sabi ko, kaya ko po. Masyado akong positive, Positive thinker. Sobra. Bumalik si Gina sa Sampaguita pagkatapos ng 10 buwan na pahinga. Lalaki ang naging panganay niya. Hindi nagtagal ang kanyang relasyon. Nung mamatay siya, nabaril siya. Ang baby ko noon, 4 months pa lang, bagong panganak pa lang yung panganay ko. Pagkaraan ng 5 taon, muling tumibok ang puso ni Gina. Sumama siya ulit sa isang hiwalay sa asawa. Gumaganap na siyang bida sa pelikula noon. Sayang nga, di ba? Bida-bida ako noon. Nagtagal yung aming relationship ng 5 years. Pero, yun, nagkadalawang baby ko roon. Si Raquel at saka si Michael. Tapos nagkahiwalay rin kami after 5 years. So the real actress does research. Nasaktan ng husto si Gina sa ikalawa niyang relasyon. Yung 5 taon na yun talaga, ako yung parang Haponesang inaalagaan ko siya. Pati sapatos niya, ihahanda ko, ganun-ganun. Tapos, lolokohin ako. Bakit mo tiniis yun? Nagmamahal ako eh. I mean, sabi ko, inisip ko, baka pag pinakitaan ko ito maganda, yung unang first, second year namin, baka magbago. Hanggang sa 5 taon kami, yun, parang sagad na ako, napagod na ako. Parang naawa ako sa sarili ko. Sa sama ng loob at para makaganti, pinilit ni Gina maghanap ng bagong boyfriend. Iyon daw ang malaki niyang pagkakamali. Binata, so 3 months na kaming mag-boyfriend, tapos yun, nag-live-in kami ng 10 years. So 10 years yun. Well, ang daming pagdurusa rin. Nagsisilbi pati yung nanay niya, si Silvia mapagdura sa pipulutin, ganun. Maaawa ka na sa sarili mo, di ba? Ayaw ng magulang ng lalaki kay Gina dahil instant family daw. Para mapalapit sa pamilya ng lalaki, tinalikuran ng aktres ang muling namumukadkad niyang career. Siya na rin ang tumayong padre de pamilya. Naubos ang pera ni Gina. Sumistema siya ulit, nagpatinda ng gamit sa pwesto ng kaibigan sa Baclaran. Wala akong pera, wala kaming kakainin. Kaya sumistema ako. Binenta ko yung Samsonite kong makeup box na, alam mo yung Yes, oo. Oo, used. Binenta ko yung Samsonite ko na red na bigay ni Dr. Perez noon. So, ang dami-dami kong damit. Naka 80,000 ako ron, ha? Sa loob ng 3 linggo. Yung nagpapakatay ka ng baboy. Ay, oo! Kinakatay ko yun, dideliver ko sa mga kapwa-artista ko, Hirasana Ortiz, yun. Tinulungan ako ni Dolphy. Si Gina daw mismo ang nagde-deliver ng kinatay na baboy sa Maynila mula Pulilan, Bulacan. Nakalagay sa bayong, isinasakay niya ito sa bus alas 4 ng umaga. Papasok ko yung bayong sa may dulong-dulo, sabi ko, pare, may bitbit ako eh. Dali mo yung bayong sa tabi ko sa dulong-dulo, ha? Kasi dugo niya, baka tumulo, ganun-ganun. Baka mapaalis ako. Ang ginagawa ko sa bayong ko, sa unahan ko iniiwan, pero palagi ako nakatingin, ganun ang mata ko. Kasi baka mawala yung titinda ko eh. Oo. Yun, tapos biglang, sino ba sino pang may kargan to? Lang umaamin, kunyari, ang daming tulog. Pagdating sa may sa terminal dyan sa Cubao, Oo. ako rin ang huling bababa. Tapos sasabihin sa akin, Miss, kunyari, tulog-tulugan ako. Sa inyo ba itong bayong? Sabi ko, ha? Sa ano? Ito. Oh, salamat po. Ganun. Kahit mataba daw si Gina noon, mayroon pa rin nakakakilala sa kanya. Nagkakaila ang aktres. Si Gina, nag-make face ako. Hindi ako si Gina. Ganun. Tapos ang gagawin ko pa sa biyahe ko, habang bumabiyahe ako, nandito pa sa lap ko, yung yung chicharon na may laman. Oo. Kasi binibenta ko rin yun. Hindi lang si Gina ang nasaktan sa 10 taong relasyon. Lahat kami nahirapan din kasi pinanganak kami na na mayaman yung daddy namin. Yung kuya ko mayaman ng daddy. Yung daddy ko mayaman naman nun. Kinukuha kami, hindi kami binigay. Binigyan ako ng BM ng 13 years old ako. So sinoli ng mami ko dahil sa takot din sa papa ko. For 10 years wala naman siya nagawang mabuti sa amin. Marami pa siyang
ginawang katarantaduhan sa akin, sa mami ko, yun. So, parang mabuti natapos na rin yun. Sinayang lang daw ng mami niya ang 10 taon nila sa Bulacan. Nagtagal lang daw ang relasyon dahil ayaw ni Gina na magpalipat-lipat ng lalaki. Umasa ang aktres na magbabago ang binata, pero mas lumala pa ang nangyari nung magtagal. Hindi lang sa financial na pag-uusapan, marami. Naawa ka ba sa mami mo? Oo, naawa ko, pero natakot din ako kasi wild yung lalaki. Sobrang putok-putok yung ulo ng kapatid ko, yung gano'n. Mami ko, wala namang magawa kasi sabi niya siya na lang ang papalo kasi imbis na yung lalaki yung pumalo, may ano yun, may tubo na bakal. Mami ko, kahoy. So, sinasalo niya kami para hindi kami mapalo. Mami ko na lang ang papalo, kunwari. So, physically abused kami. Muntik din daw siya ma-rape ng amain. Nung sinabi ko na muntik kang ma-rape nun, wala na, hiwalay na sila. Nung sinabi ko sa mami ko yun, may asawa na ako. Napaaga ang pag-aasawa ni Raquel. Pagbalik nila sa Maynila, nagtanan siya. Nag-asawa ko na hindi naman ako buntis. Wala lang, ayoko lang umuwi. Hindi ko alam kung kanino, basta nagre-rebelde lang ako. Parang nainis lang ako. Nagtaanan ako, 14 ako nagbuntis, 15 ako ng anak. Kaya yung panganay ko, tapos na ngayon. Oh, ka malulungkot. Malapit na. Uuwihan kita ng daddy. Nagbalik pelikula si Gina pagkatapos ng bangungot sa Bulacan at sinwerteng nasungkit ang pelikulang Working Girls. Nag-start uli kami sa scratch kasi lahat, wala ako ni... Ang dala ko lang, damit ko, yun. Tumira kami sa Midland Condominium, pinakiusap ko sa Biba kasi kinuha lang ako artist sa Working Girls. Tapos sabi ko, wala akong gamit. Yun, nag-umpisa kami mga plastic na kutsara tinidor, nag-start kami uli. Mahirap ba? Mahirap, oo. Bakit? Kasi, ayoko mama, iiyak ako. Ayoko chip ko. Wala pa kaming supa, wala kaming, Pero unti-unti, nakabali ako. Nagpundar ako ulit. Pumatok ang Working Girls at muling napansin ang galing ni Gina. Pero habang iniisip ni Gina ang susunod niyang pelikula at ipapakain sa 3 niyang anak, lumapit sa kanya ang tukso. Droga. Medyo mataba na ako noon sabi na nakakapayat daw. So, ang ginawa ko, katikatera naman ako, kumot yun ang ina-in, yun ang uso. Gusto ko maki-in din ako, join din ako. Para pumayat. Umayat, oo, tsaka hindi, naalok ako ng isa kong kaibigang artista. So, libre. O di, join ako sa, paggamit, yung first time. Tapos, nalaan ko lang, magalang panahon, nandun na pala ako sa sistema na yun, hindi ko alam. Nanggal yung blouse ko, tapos, ganun, siyempre malaki yung blouse ko, yung ganun, nabastos ako talaga.